Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong bangag na tinatawag na kanyang ate ay naglabas na naman daw po ng kasinungalingan nung mga nakaraang araw, naglabas po ng kasinungalingan. Ayon po sa kanya, tumaas daw po ang ekonomiya at gumaganda raw po sitwasyon ng bansa. Pero pinasinungalingan po ito ng Ibon Foundation, ang kanila pong executive director na si Sunny Africa. Malayong malayo po sa katotohanan ang pinagsasabi ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ito po, painggan po natin ang pahayag po ng tinatawag na bangag na kanyang kasinungalingan. At syempre po, ang pahayag naman po ng Ibon Foundation na si Executive Director Sunny Africa. Umpisahan na po natin mga kababayan. Painggan at panuorin po natin. Benji Paras kinumpit. Gandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. A few moments later. Meron po kayong binabanggit dito sa post nyo, sinasabi nyo ang Pangulong Marcos Jr. ang posibleng mag-iwan ng pinakamalaking drop sa GDP growth. Para lang po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, mabilis sa paliwanag lang ano yung GDP para po maintindihan nila at kung bakit si Pangulong Marcos Jr. compared sa mga naunang presidente ang posibleng mag-iwan nga nitong pinakamalaking drop sa GDP growth natin mula po na magsimula siya sa kanyang termino. Yung karaniwang ginagamit ng gobyerno para sukatin ang paglago ng ekonomiya ay yung tinatawag na GDP. Sinusukat nito yung halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na bibili sa isang taon. Sa ganong klaseng pagsusuma, hindi kami sang-ayon na pag-unlad dyan, pero sa ganong klaseng pagsusuma, si Pangulong Aquino, si Pinoy, pumasok siya 7.3%, bumaba ng about 1 percentage point to 6.3 nung nagtapos siya. Si Pangulong Duterte, kahit na tumama yung pandemya, pumasok siya, may 7.1% growth siya, umalis siya 5.3%. Pero ang grabe talaga dito kay Pangulong Marcos, 7.6% ang namana niyang growth. Sa kasalukuyang estimate ngayon, 4% na lang. So yung 3.6 percentage point na pagbagsak, yan ay pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang administrasyon sa at least sa nakaraang 3 administrasyon. Hindi pa nga tapos yung termino ni Pangulong Marcos. So even as it is right now, even yung sa official na tansya ng gobyerno na 4% growth lamang sa dating taon, pinakamalaking pagbagsak na paghina ng ekonomiya sa ilalim ni Pangulong Marcos. At tingin namin, hindi pwedeng sisihin yan sa oil price shock o sa corruption kasi nasa kami naman yan ng gobyerno kung paano gagamitin halimbawa yung 7 trillion pesos. Kung gamitin man ng wasto, kung lakihan pa yung pag-gastos ng gobyerno batay sa pagsisingil ng tamang buwis, lalo na sa mga may kaya, mas mahigit pa sana yung paglago ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang administrasyon. So sa madaling salita, pagpasok niya, mataas yung ekonomiya, siya ang presidente na bago po matapos yung termino, siya yung may pinakamababang GDP growth
sabi nyo hindi pwede isisi sa oil shock. So ano pong factors nito? Saan natin po pwedeng isisi ito? Well, sa pangkalahatan, may dalawa naman salik doon sa pagbagsak ng ekonomiya. Una, may pangkalahatang salik, yung mahabang kapabayaan, mahabang panahon na pinabayaan ng agrikultura at Pilipinong industriya. So parang force of gravity yan, nakahatak pababa yan. Pero, bagamat may ganong klaseng pangmatagalang hatak pababa doon sa ekonomiya dahil sa kapabayaan sa pagsuporta sa agriculture industriya, may kagyat na epekto syempre yung corruption, yung flood control scandals, at yung nangyari sa gitnang silangan. Pero para sa amin, kung meron kang, halimbawa, 7.5 trillion pesos sa isang taon, sapat yan na imobilisa mo para iangat yung ekonomiya. So yung pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Marcos ngayon, sa lahat ng kapangyarihan, otoridad, rekurso na meron ng pamahalaan, dahil hindi naman talaga binigyan pansin yung pag-angat ng agrikultura industriya, at sa totoo lang, kahit na may issue, may pasabog siya noong nakarang taon sa mahiya naman kayo, hindi naman yung nirehanda yung pork barrel yung Office of the President at yung Secretary of Budget and Management, sila man nasa pinakatuktok ng pork barrel system, nakalusot sila. So para sa amin, yung main accountability ni Pangulo Marcos, yes, andun yung long-term na problema, pero nasa poder ka, may hawak ng trilyon-trilyon piso, nasa iyong kapangyarihan na iwasto yung matagalan ng problema, kung papanatilihin mo yung pagprotekta sa pork barrel system, whether sa House of Representatives o sa Senado o sa sariling mga ahensya na hawak niya, part siya ng problema doon. Hindi niya na ito mahahabol bago po siya umalis ng termino? Pwede pa naman. Oo. Yung tawa ni Sir Sunny nung tinanong ko yun, ano? Baka pwede niya pahabulin in 2 years. Kaya pa po ba yun? Alam niyo, it's never too late. Napaka-mapangyayari ng presidente. In the same way na kaya niya immobilize yung kanyang rekurso para harangin ang impeachment complaint sa House of Representatives. In the same way na sigurado, pinapagalaw niya ang kanyang mga galamay dito sa darating na impeachment trial. May poder naman siya. So ang punto dyan, yung hawak mo halimbawa ng pambansang budget, kung babalik sa pinag-usapan natin, yung 7.2 trillion na budget ngayon, nasa kamay na yun Executive's President's budget ang isusumite sa Kongreso pagbukas ng SONA. So para sa amin, ang tanong, hindi pwede sabihin wala akong magagawa, minano ko to dahil sa external salik. Meron ko ng 7.2 trillion pesos yan, paano mo gagamitin yan? At sigurado kami, nandiyan pa rin ng pork barrel, lalo na yung pagbagsak ng kanyang mga performance ratings, diba? Record low na para sa kanya. Sigurado ang tanong niya ngayon, paano preservehin yung kanyang poder, yung kanyang pamilya, sa susunod na administrasyon. Pero yun ba yung dapat ginagawa ng presidente? Para sa amin, yung presidente, yung poder ng Malacanang, yung malaking trilyon-trilyon pisong budget, sana ginagamit para sa interes ng ordinaryong Pilipino, hindi yung pagsalba ng sarili or pagprotekta ng iyong poder pagkatapos sa susunod na administrasyon. Magandang araw sa aking mga Nakita niyo po mga tambay, sino po ang sinungaling? Napakasinungaling po yata nang nakaupo ngayon. Ipinagmamalaki niya na maganda po ang ekonomiya, ang GDP ng kanyang administrasyon. Pero yung namana niya, may pandemya pa, nasa 7% mahigit. Ngayon po, sad-sad siya ng bagsak na 4%. Sa kasaysayan po ng mga nakaraang presidente, magmula po kay Gloria, kay Pinoy at kay dating Pangulong Duterte, siya na po ang pinaka-worst. At grabe po, at pinakamarami po at pinakamalaking pera ang binabudget po niya sa kanya pong administrasyon. Kaya nga po sinasabi ni Executive Director ng Ibon Foundation na si Sunny Africa, ikaw ba naman? Ikaw ang executive, ikaw ang humahawak. Ikaw humahawak ng pondo ng bansa. Kay lalaki, how many trillions? Hindi bababa sa 6 trillions. Tapos ngayon, meron ka pang plano na taasan pa ng 7.2 trillions. Doon pa lang sasapat na para pagandahin mo ang ekonomiya. Pero ano ang ginawa mo? Dinala mo lang sa korupsyon at pagsalba ng inyong mga sarili, pamumulitika. Diyan po umikot ang kanyang administrasyon. Dinala tayo sa korupsyon at ngayon ay sinasalba na nila ang kanilang mga sarili para po
hindi sila managot sa mga pinagagawa nila. Kaya wala pong lubay ang ginagawa nilang pamumulitika, lalong-lalo po ngayon, impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Kaya po, wala kang aasahan dito sa Pangulo na sanay pong magsinungaling di umano at mangbudol at laging ginagawang tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Siya lang ang pinakamatino. Pero nakikita po sa lagay at sitwasyon ng ating bansa, kahirapan, pinabayaan niya lahat ang dapat po na trabaho ng Pangulo para po ang bansa ay umayos at umunlad. Pero hindi po yan ang naging layunin nila. Napakarami po nilang napabayaan sa ating bansa. At sa kapabayaan niya, mga Pilipino ang naghihirap. Tayo ang naghihirap dahil tayo nagsasakripisyo ngayon sa napakamamahal na mga bilihin at gastusin natin araw-araw. Pinapatay tayo, pasan-pasan pa natin ang pinag-uutang nila na tayo ang magbabayad hanggang sa kalahi-lahian natin. Hindi po ba? Kaya po dito mga kababayan, sino po ang ubod ng sinungaling na naging presidente po ng ating bansa sa kasaysayan? Sino kaya ang pinakasinungaling at pinakamagnanakaw di umano? Sino kaya? Mga kababayan, nakita nyo, kaya wala nang tiwala ang taong bayan eh. Halos wala na, ang nagtitiwala na lang yung mga nakikinabang eh, real talk. Bagsak na ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Pero pagdating po sa mga malalaking mainstream media, mabango pa siya. At hindi po yan tinututukan ng malalaking mainstream media ang ating ekonomiya, ang ating GDP. Hindi po nila pinagtutuunan ng pansin yan. Nakatutok lang po sila saan? Sa politika pagpapabagsak sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Diyan po umiikot ang ating bansa dahil nga po sa malawakang sindikatong ginawa nila. Nagsabwatan na po lahat sila. Di umano. Kaya dito po mga kababayan, ano ang aasahan pa? Kaya nga po nung sinabi po, nito pong commentator, ito pong commentator ng news, na kaya pa raw bubang makabawi itong tinatawag na bangag ng kanyang ate. 1 taon na lang mahigit. 1 taon na lang mahigit ang kanyang termino. O sabihin na natin 2 taon. Yung 4 na taon na nasayang, bagsak ang Pilipinas, baon pa sa utang, makakabawi ka pa. Mahusay ba siyang presidente? May bisyo pa nga siya na sinasabing pulburon. Sige nga, kaya niya pa bang ibangaw ng bansa? Sige, ang mga kasama mo, ang mga kaalyado mo, lahat may issue ng korupsyon, puro magnanakaw, di umano. Ngayon gaganda pa ba ang ekonomiya ng bansa? Gumaganda lang ang ekonomiya ng bansa sa mga kasinungalingan nila. Pinagtatakpan nila. Nagsisinungaling na lang sila. Di umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang tinatawag daw pong lupin na ubod ng sinungaling sa mga Pilipino. At ubod daw po ang ginawang pagnanakaw di umano sa ating bansa. Yan po, nagkaroon po tayo ng presidente. Ano sa tingin nyo itong presidente na ito? Sino po ang sinungaling pagdating po sa sinasabing umuunlad ang ekonomiya ng ating bansa? Ito po bang presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate? O itong sinasabi po ni Sunny Africa, ang executive director ng Ibon Foundation? Sino po ang kapanipaniwala sa pahayag na ito? Yung tinatawag na bangag na kanyang ate o itong si Sunny Africa, mga kababayan? Maraming salamat po sa inyo po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga sa inyo po na nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po.
At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Jobilin Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am Elvi Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po. At ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Kailangan po natin magtiis. Dahil po ang pagtitiis naman po ay magkakaroon naman po ng kapalit na tagumpay. Maraming salamat po. Bye-bye.